araw nakatakdang i-anunsyo ng NCR Regional Wage Board ang desisyon nila sa mga petisyon para sa dagdag sahod. At kasama natin ngayon ang profesor at ekonomista si Dr. Benjamin Jokno para ipaliwanag ang isyong yan. Magandang umaga po, Professor Jokno. Welcome po to News to Go. Magandang umaga, Maris. Magandang umaga sa mga nakikinig sa atin. Alright. Professor, siguro nagtataka kasi yung ilan nating mga kababayan dahil ito na lang lagi yung bukang bibig ng ilang grupo ng mga manggagawa. Bakit po ba hindi kaagad maibigay-bigay itong dagdag sahod na ito o yung aumento sa sahod? Well, unang-una, kailangan ng public hearing at hindi naman pwedeng ibigay yan every so often. So, once a year, I think ang rule dyan. Ano? At ang nagdedetermine yan ay yung tinatawag na regional wage boards. At there are 17 regional wage boards kasi 17 yung regions natin. Alright, pero inaasahan po natin na matatapos na anytime itong public hearing na ito. At sinabi na nga rin po mismo ni Pangulong Aquino na may supervening factor para nga po magkaroon ng dagdag na sahod, di ba? Well, pero pag tinignan mo kasi yung inflation rate, hindi naman sila ganun talaga napakataas. No? We're used to an inflation of about 5% no? Historically. No? In fact, nung 2008 nga, ay meron tayong inflation rate average na for the whole year, 9 point something. No? Halos 10%. So during that time, talagang nagtaas tayo ng pero ngayon, sahod. I think ang inflation natin is still below 4%. Oo, pero ang sinasabi ni Pangulong Aquino nga, kapag halimbawa dumating sa 5%, saka dapat mas magkaroon ng rason para magkaroon ng aumento. Pero sa ngayon po ba, ano yung nakikita ninyo na pwedeng ibigay? Kasi nga, ang hinihiling ng mga manggagawa, 75 pesos. Ang sinasabi ng Bangko Sentral, 25 pesos. Pero ang sinasabi naman ng mga negosyante, 13 pesos and 35 centavos lamang yung pwede nilang maibigay sa ngayon. So, more or less po ba sa tingin natin, saan ba? Sa tingin ko kasi, mahirap naman na mabobokya yung labor group. No? So, siguro somewhere in between ng hinihingi ng yung sinasabi ng Bangko Sentral, which is 25, at yung sinasabi ng mga employers. No? I think last year, somewhere in the neighborhood of 20 pesos lang ata yung adjustment. Parang I think 22 pesos nga last year. So more or less po ba ganito rin yung asahan natin ngayon? Sa tingin ko, baka gano'n, baka bumigay ang regional wage boards. Kasi kung titingnan mo talaga, if you are objective about it, no? Kung talaga titingnan mo yung mga datos, merong mga makikinabang nationwide na mga 2 million at most, no? Na mga minimum wage earners. At 2 million. No? Pero isipin mo yung mga walang trabaho. There are about 3 million na walang trabaho, unemployed. Tapos meron ka pang 7 million na underemployed, naghahanap pa ng mas magandang trabaho. Okay, so ano pong implikasyon nito? Sinasabi nyo na may 3 million unemployed, 7 million underemployed. Kapag tinaasan natin yung sweldo ng mga employed na minimum wage earners, ang ibig sabihin nito, mas mahihirapan, mas bababa yung chance ng mga underemployed at saka unemployed na makakita ng trabaho. So, kung halimbawa ako isang maliit na negosyante lang naman, pag tinaasan mo yung minimum wage, either magbibigay ako ng mas mataas na minimum wage o I will not hire anybody o baka nga magbawas pa ako. O sa mga iba, baka magsara pa sila. So, pwede po itong gamiting dahilan ng mga employers para hindi na talaga mag-hire at mas marami tayong mga Pilipino ang magsasuffer naman. Palagi ko ganun talaga ang mangyayari. Kasi kung hindi mo talaga kaya magbayad no, ng mas mataas na sweldo, ay huwag ka na lang mag-hire. Dahil ang hindi na-realize ng mga workers ay ang isang may-ari ng kumpanya, babayaran kanya ng sweldo na equivalent nakatumbas nung contribution mo doon sa ginagawa mo. No? Magkano ba talaga yung nabibigay mo, magkano ba yung valor nung iyong trabaho? So kung ang valor ng trabaho mo ay 300 pesos, yun lang ang ibabayad niya sa'yo. Di ba? Oo, but at the same time po, ngayon na sinasabi natin na somewhere in between
13, 35, and 25 pesos yung maaaring ibigay, ano po kaya magiging implikasyon naman ito dun sa mga minimum wage earners na nagtatrabaho at hindi nila makukuha yung hinihiling nila o yung dinedemand nilang aumento sa sahod? Well, at least meron silang nakuha na kaunting adjustment, no? But do you think magpapatuloy po yung mga kilos protesta dahil yun nga ang hindi nila natin alam. Pero tanggap? they have to realize na talagang napakasama ng labor market natin, no? May mga kababayan tayo na ka-join lang nila ng labor force, no? Yung mga nakagraduate, siguro mga kalahating milyon lang, I think, no? So, yung mga kababayan pa tayong bumabalik from other countries na nawalan ng trabaho doon. So talagang masama yung labor market. Alright, maraming salamat po Professor Benjamin Diokno sa pagpapaliwanag po sa amin ng isyong yan. Susunod, ang kastilyo sa Argentina na gawa sa mga bote ng beer. Sabi niya, he expected... At sa mga tumutok sa laban kahapon, dismayado ba kayong hindi na knockout ng ating pambansang kamao si Mosley? Rapid fire combination. Yan at iba pang balita at impormasyon sa pagbabalik ng News to Go.